Ang sinasabi dito ng ating Panginoong si Kristo, no, patungkol doon sa isang mayamang tao, no, na nagsasabi sa kanya, no, na anong gagawin niya raw kung para makapasok sa kaharian ng langit. 'Di ba sabi ng Panginoong si Kristo is ganito maganon. 'Di ba yung tao na yun ay isang mayaman, no? Tapos sinabi ng Panginoon si Kristo doon sa kanyang mga apostoles, no, nila Pedro, no, sinabi niya, no, na napakahirap makapasok sa isang mayaman sa kaharian ng langit. Mas madali pa na makapasok ang isang kamilyo sa butas ng karayom, no? Ito, marami sa atin dito, no, ng mga taong mayaman, no? Hindi naman siya masama, no, ang magkaroon ng pera or magiging mayaman. Kahit nga yung mga tao na mga mahirap, no, na gusto rin yumaman, na nagsisikap double time for or to earn money, no. Ang isa sa dahilan kung bakit ang tao, at sinabi ng ating Panginoon sa Kristo dito, no, na mas madali pa na makapasok ang camel sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Kasi nga dito ang tao nagkasala sa oras na yung buong tiwala niya ay inilaan niya doon sa salapi. Kung yung buong puso at isip niya ay nilalamon na sa kagustuhan na lagi na lang salapi, or ano ba yung pagnanasa sa salapi, or desire, or gusto, or kumbaga nagiging sakim. Marami kasi mga tao, no, sa pagsisikap kasi na gustong kumita ng malaki ay nagiging dinidyos na yung pera. Nakalimutan na Panginoon, pinalitan na nila ang Diyos sa puso nila at pinalitan nila ng pera dahil nga sa kagustuhang yumaman. Okay lang yan kung as long as there is time to repent. E paano kung nilalamon ka na ng sistema ng pera, tapos surprise ang dumating ang kamatayan na hindi mo alam? Anong mangyayari sa isang tao or sa iyo? Sinabi ng ating Panginoong si Kristo dito, iwasan nyo ang pagiging sakim o pagmapagmahal sa mga salapi dito sa mundong ito. Mayaman ka dito sa mundong ito pero mahirap ka sa kaharian ng Diyos sa langit. Kung alam nyo kung anong nangyayari sa mayaman at ni Lazaro. Yung mga tao kasi nagiging ganit o nagiging gahaman o sakim na sa salapi. Kung mayroon kang mga ganyang pera, huwag mong itatak sa puso mo yan. Kundi kung anong mayroon ka, dapat ibigay at ishare mo rin sa iba. Dahil ang lahat ng bagay na nasa sayo, galing din yan sa Diyos. O kung lang yung mga bagay na yan, ipagdamot mo, nagiging sakim ka na. At dyan, ang tao nagkakasala. Kaya, ang pera ay siyang nagpapabago sa iyo at nagkukos o ay siyang dahilan kung bakit ka nagkasala. Yan ang mangyayari. Sa atin naman dito, marami ding mga mahihirap, no, na nagiging sakim din sa kayamanan at sa salapi. Nagiging madamot din dahil nga sa reason nila, no, na ang hirap kaya hanapin ng pera, tapos hihingiin mo lang, hihiramin mo lang, ganito, ganyan. Ang sabi kasi ng ating Panginoong Jesucristo, kung ano man or kung sino man or kung may tao man na makiusap sa iyo na manghiram or makiusap sa iyo, huwag na huwag mong tanggihan. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Diba sinabi din niya, kung may isang tao na kukuha sa iyong damit o suot, ibigay mo rin yung pang-ilalim mo. Kung may isang tao na magpasama sa iyo ng 1 milya, samahan mo siya ng 2 milya. Ganyan ang utos sa atin ng ating Panginoon, na hindi tayo magiging sakim o magiging madamot
sa bawat hinihiling ng ating kapwa. Kasi dito sa mundong ito, mayaman ka, pero pagdating doon sa kaharian ng Diyos, mahirap ka. Ang sinabi ng ating Panginoong Kristo doon sa Revelation, sinabi niya doon sa mga mayaman, sabi niya, sabi mo, mayaman ka at walang nakulang sa iyo at andyan na lahat sa iyo. Pero ang totoo at hindi mo alam, ikaw ay bulag at hubo at mahirap. Sinabi niyo yun doon sa mga tao na dito sa mundo, na mga mayayaman. Pero sinabi ng ating Panginoon na hindi mo alam na ikaw ay bulag, hubo at mahirap. Doon yan sa kanyang kaharian. Kaya nga sinasabi niya dito, no one can serve two master. Hindi mo kayang maglingkod sa Diyos kasabay ng paglilingkod mo sa salapi mo. Huwag po tayong magpapalamon sa kagustuhan or desire ng salapi dahil alam ng Diyos ang puso at isip natin. Sinisiyasat niya po ito at tinitignan. Kaya hindi tayo makapagsabi sa Kanya na ikaw ang laman ng aking puso dahil alam niya kung ano yung puso natin. Hindi tayo makapagsinungaling sa Kanya. Mas malilin lang mo pa yung sarili mo. Mapapaniwala mo pa yung sarili mo sa kasinungalingan kaysa Diyos mismo. Siya ang naglagay ng isip at puso ng tao at siya rin ang nakakakita kung ano man ang nasa loob nito o desire o gusto nito. Kaya sinasabi niya dito na mas madali pa makapasok ang kamil sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na makapasok sa karya ng langit. Mayaman ka dito sa mundong ito, pero magagaya ka doon sa mayaman na nagdadamot kay Lazaro na saan itinapon sa impyerno. Ganyan ang mangyayari. Kasi marami sa atin ngayon, nagpapayaman, ganito, ganyan. Pinupuri ng ibang tao dahil nga nagiging successful, pero sa totoo lang, ang totoong buhay ay hindi nasusukat sa anumang yaman dito sa mundong ito. Walang sukatan ang kayamanan dito sa mundong ito sa totoong buhay. Yung pera, yung kayamanan mo dito sa mundong ito, hanggang dito lang yan. Sa oras na galit ng Diyos o paparusahan na ng Diyos ang isang bansa, mawawala yan lahat pagdating ng araw at hindi na yan magkaroon pa ng importansya o wala na yung halaga sa oras na ang galit ng Diyos dumating na. So dito natin makikita na walang kabuluhan ng lahat. Hindi ko sinasabi na dahil sa ganito ay hindi na tayo magsisikap. Sinasabi na nga na hindi naman talaga masama na mag-desire or magkaroon ng maraming pera. Kasi sinabi diyan dito sa Biblia na, lalo na dito sa Ecclesiastes, na magkaroon tayo ng pera panghanda sa darating na araw na hindi natin alam. Pero if you put your trust in money, doon ka nagkakasala. Yan ang dahilan ng bawat tao ngayon na nagiging sakit. Yung buong tiwala nila at lakas at gusto at desire ng puso andyan na sa pera. Pera na lang lagi lahat. At wala na ang Diyos. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, no one can serve two master. Kaya ganun yung mangyayari sa atin. If you put our trust in money, so intindihin na lang po natin kung ano man yung nakasulat dito. Huwag nyo pong baluktutin. Kasi maraming mga pastor, church leader,
na iniiba at binabago ang sinasabi sa Biblia at pinasunod sa mga tao. At dahil dyan, ang mga member at mga tao nalilinlang ng kanilang mga pastor. At yung mga pastor o mga church leader na, yun yung nagsinasabi ng ating Panginoon sa Kristo na false prophet, nagiging bulaang propeta. Ang bulaang propeta, yun yung mga propeta ni Satanas na siyang ginagamit ni Satanas upang iligaw ang mga tao ng Diyos, upang mamumuhay sa kasinungalingan kahit na alam naman nila kung ano ang sinasabi sa Biblia. Kung ang sinasabi sa Biblia ganito, iniiba nila pagkaintindi ng ganito. Kaya naliligaw ang isang tao. Ganyan ang katotohanan natin dito sa mundong ito. Marami ng mga tao ang naliligaw, nalilinlang. So mag-ingat po tayo sa dinidesire ng ating puso na hindi tayo lalamunin. Kailangan kontrolado natin ang Diyos ang nasa puso natin, hindi yung lahat na lang ng gusto natin. Pera. Gusto ko yumaman, ganito, ganyan. Ang sukatan ng buhay, wala talaga sa kayamanan na yan. Kahit gaano ka pa kayaman, wala dyan ang sukatan ng totoong buhay. Dito lang sa mundo yan. Ganyan ang katotohanan. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless you.